Ako si Jiang Han. Kani-kanina lang, nakikipaglaban pa ako sa huling boss. Isang hakbang na lang at matatapos ko na ang buwisit na larong ito. Hindi ko akalaing lalaruin ako ng system. Pagdilat ng aking mga mata, bumalik pala ako sa unang level ng dungeon. Sa nakaraang buhay ko, napatay ko ang lahat hanggang sa huling boss. Kaso dahil masyado akong naging bida, walang sabi-sabi akong pinatumba agad ng system. Sa buhay na ito, kailangan ko nang maging mas madiskarte. Magpapakababa muna ako ng todo. Hindi na ako magiging lone wolf. Maghahanap ako ng mga kasamang palaban. Sa pagkakataong ito, siguradong makakabalik ako at matatapos ang laro. Ano iyon? May kung ano sa ibaba, hinahabol niya tayo. Pikit kayong lahat, huwag niyo siyang titingnan. Ano bang pakulo ito? Akala mo ba matatakot ako? Lalaki ako. Kung ayaw mong mamatay, pumikit ka. Huwag kayong gagawa ng ingay. Huwag mo akong takutin. Patay na siya. Totoong patay na siya. Yung kanina, siya ba yung tinutukoy ng system? Hindi sigurado. Baka hamak na mablang iyon sa larong ito. Hindi ba ganoon naman sa mga horror games? Hindi ba dapat na tayong umalis dito agad? Tama siya. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Tara na. Mukhang, talagang na-reincarnate ako sa katawan ng iba. At sa isang lampayatat na binata pa na walang kalaban-laban. Anong nangyari? Hindi ba't nasa huling laban na ako? Sino ba kayo? Nasaan ba ito? Lintik, iyan din ang gusto kong itanong. Nasa computer shop lang ako kanina. Ako na ang baalang magprotekta sa iyo mamaya. Huwag kang matakot. Maligayang pagdating sa Abyss Game. Kasalukuyang dungeon. Tahimik na campus. Anong laro? May sayad ba kayo? Palabasin niyo na kami rito agad. Talunin ang boss. Para makabalik sa totoong mundo. Anong kalokohang laro ito? Huwag niyo akong bulahin. Paalisin niyo na ako rito. Hindi pa tapos ang sinusulat ko. Inaanunsyo na ang misyon ng laro. Mabuhay sa loob ng campus hanggang madaling araw. O patayin ang boss para matapos ang level. Nagsisimula na ang pagpapakawala ng red dress. Labas na, bilis. Isa itong kakaibang mundo. Tuwing ilang taon, random na kumukuha ang system ng mga tao para hilahin sa Abyss Game na ito. Dito, lahat ay mga taong nawalan ng alaala sa totoong mundo. Mga taong sawi sa buhay. May mga nandito para sa pera, may para sa kapangyarihan, at mayroon namang gusto lang mabuhay muli. Kapag natapos mo ang laro, makakabalik ka dala ang malaking gantimpala, o kaya ay tuluyang mababago ang palpak mong buhay. Kaya naman puno ang lugar na ito ng kasinungalingan at pagtataksil. Mga magnanakaw na gagawin ang lahat para lang manalo. Ito ang opisina. Pumasok tayo at tingnan. Ito ay sa wakas, nahanap din kita. Huwag mo na masyadong dibdibin. Tiisin mo na lang muna. Magkakaklase naman tayo. Mag-unawaan na lang tayo para matapos na ito. Ang hayop na ito. Gusto mo bang tignan? Sige, pumunta ka. Ang mga pahiwatig ay madalas na nasa pinakamapanganib na lugar. Huwag kang tumakbo. Anong klaseng kalokohang laro ba ito?
1, 2, 3, 7. Kasama ang Kakamete lang. 8 tayong lahat. Sandali lang. Sino ang sumobra? Posible kaya na nakahalo siya sa atin? Hindi kaya. Nakahalo siya sa atin. Anong ginagawa mo, Zhao Ming? Huwag mo akong hawakan. Hindi. Hindi ako yun. Nasa tabi mo lang ako kanina. Hindi kita hinawakan. Kumalam kayo. Kung kaya niyang magpanggap na isa sa atin, ang magduda sa isa't isa ay laro lang sa kanya. Bumalik tayo sa opisina. Kalahati pa lang ang natingnan natin bago tayo tumakbo. Siguradong may mga pahiwatig pa doon. Kaya naman, wala talaga siyang ninakaw. Pinagbintangan lang siya ng 3 taong ito. Kaya siya napahamak ng ganito. Tignan niyo ang larawang ito. Hindi ba't itong si Zhang Wei ang nasa listahan ng parusa? Bakit nawala ang mukha niya? Ano iyon? Tignan niyo ang kahon na ito. Mukhang luma na ito. Hanapin ang aking mga mata. Kaya pala ang tinutukoy niyang mga mata ay ito. Ang laro ay papasok na sa susunod na yugto. Ano ang kakayahan ng manlalaro na kakagawa lang? Hindi ba na-activate na? Nasaan? Hindi ba ito yun? Ang manlalarong si Zhang Han ay matagumpay na nagising. Ang manlalarong si Zhang Meng ay matagumpay na nagising. Ang manlalarong si Chen Rui ay matagumpay na nagising. Ang manlalarong si Li Mido ay matagumpay na nagising. Ang manlalarong si Zhao Yan ay matagumpay na nagising. Chen Rui. Mataas na antas ka pala. Ang galing mo. Ito na nga, kakayahan. Pagpapalakas ng katawan. Pakiramdam ko kaya kung pumatay ng baka sa isang suntok lang. Pre, ano ang sa iyo? Ito lang, parang kahit tokwa mahihirapan itong humiwa. Hoy kaibigan, nagkita tayong muli. Mas mabuti na ito kaysa sa wala, kahit papaano, kutsilyo ang sa iyo, kutsilyo rin ang sa akin. Lahat kayo. Hindi pa ito ang oras, para magsaya at magdiwang. Mangyaring tignan ng mga manlalaro ang layunin ng misyon. Mayroon tayong 5 pahiwatig, 7 tayong maghihiwalay para maghanap. Kailangang magmadali. Ano sa tingin nyo? Nagising na ang lahat ng espesyal na kakayahan. Ano pang kinatatakutan mo? Tingin ko tama si Lazy. Masyadong mabagal kung magkakasama tayong lahat. Hindi naghihintay ang oras. Sa tingin ko pwede na yan. Pagkatapos makahanap ng mga clue, magkita-kita tayo sa rooftop. Anggez. Pangalawang pinto sa kanan. Hindi man lang nagbago ang daloy. Sampung taon na ang nakalipas. Ganoon pa rin ang mga lumang gimmick. Naaalala ko. Dapat ay nandito lang yun. Hindi ko alam kung kumusta na sila. Ang lupit ko talaga. Nagkawatak-watak na ang mga biktima. Dapat na rin siyang magsimulang kumilos.
Huwag kang matakot. Sina Zhao Ming at Zhao Lei. Ang batang si Zhao Lei na yun, nagpumili talagang mag-isa. Baka sa sobrang takot ni Zhao Ming ay, nagtago na siya. Ipunin ang lakas sa kamao. Narating na ang lugar kung saan isinisilang ang katotohanan. Countdown. 6 na tao. 5 lang tayo. May nangyaring masama kina Zhao Lei at Zhao Ming. O baka naman. Nandito silang lahat. Muntik na akong mamatay sa bodega sa second floor. Lahat ba kayo ay ayos lang? Nahanap na ang mga clue. Nasaan si Zhao Ming? Hindi ko nakita. Halimaw lang ba ang nakatagpo mo? Ano pa nga ba? Hinabol ako hanggang sa sumakit ang katawan ko sa pagtakbo sa mga tubo. Kumpleto na ang mga clue. Saan tayo pupunta ngayon? Sa lugar kung saan isinisilang ang katotohanan. Hindi kaya patay na si Zhao Ming. Tumalon si Lin Xiaoyu sa gusali. Sa rooftop ba yun? Oo. Ang rooftop ang pinakamataas. Pero, paano kung nasa gitna natin siya? Pero, paano kung nasa gitna natin siya? Wala na tayong oras. Malapit nang mag-umaga. Pumunta muna tayo sa rooftop. Ang rooftop ay parang isang bitag. Wala nang atrasan. Kailangang pumunta. Sumunod kayo sa akin. Zhang Lin, bantayan mo ang likod. Zhang Han at Zhao Lei sa gitna. Mag-ingat sa magkabilang gilid. Halos perpekto ang pagkukunwari. Pero sa pinagmumula ng polusyon, mayroong natural na reaksyon ng pagtaboy. Papalapit na tayo ng papalapit. Hawakan mo ng maigi. Paano kung may masaktan kang tao? Mag-iingat ako. Anong silbi ng pag-iingat? Mababa lang ang level mo na F-grade. Sayang lang ang kutsilyo sa iyo. Ibigay mo sa mas nangangailangan. Ayusin mo ang pananalita mo. Lazy. Sobra na yan. Sobra na ba ako? May baril si Chen Rui. May kutsilyo si Zhang Han. Siya rin ay mayroon. Kami ni Zhang Lin ay walang dala. Patas ba yun? Kapag buhay na ang nakataya, dapat ibigay ang sandata sa taong may silbi. Akin na yan. Hindi mo alam gamitin yan. Bitaw. Kumalma ka. Bitawan mo. Sa susunod na putok, hindi na ako sasablay. Humanda kayo, malalagot kayo mamaya. May kakaiba sa kanya. Isang oras. Sinasakit ang ulo ko sa mga numerong ito. Hanapin ang submission point. Bilisan natin. Oras na. Ito na yun. Dito isusumite. Ang tamang clue na sinabi ng system. Dapat ay ang 6 na gamit na nahanap natin. Mata ng katotohanan. Ito yung matang lumitaw. Kasama ang salitang katotohanan, di ba? Isumite na natin agad. Ibalik sa kanya ang katotohanan. Siguro makakalaya na siya pagkatapos nito. Sinadya niya tayong papuntahin dito. Tapos bigla siyang naglaho. Ate Chinyu, ikaw ang una. Ihulog mo ang notebook ng guro. Susunod ang school ID. At ang diary. Zhang Lin, hawakan mo ng mabuti ang mata ng katotohanan. Ihulog mo sa huli. Ikaw na bata ka. Nababaliw ka na ba? Zhang Lin, kumalma ka lang. Lumayo ka sa kanya. Yung peking mata, nahulog na sa loob. Nagtagumpay tayo. Kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Ikaw. Mauna ka na sa impyerno. Sabi ko sa'yo. Hindi sasablay ang susunod na putok.
May na-detect na. Ina-activate na ang source point, contamination point, abyss location. Nagbubukas na. Shenrui. May mga halimaw na umaakyat. Ang mundong ito. Puno ng kasinungalingan kahit saan. Kayong lahat. Lahat kayo. Mga sinungaling kayo. Manloloko. Kasabwat. Ang ingay na to. Ang sakit sa tenga. Ipokus ang isip nyo. Sinasalakay niya ang mentalidad natin. Zhang Lin, Jiang Han. Protektahan nyo si Ate Chinyu. Maghanap ng mapagtataguan. Ate Chinyu, iwas, bilis. Ate Chinyu. Magtago muna kayo sa ligtas na lugar. Ate Chinyu. Tigil, magtago ka muna. Saklolo. Huwag kang lalapit. Jiang Han, iwas. Hindi tumatagos ang bala sa matigas niyang balat, siguradong may kahinaan yan. Masyadong matigas ang balat ng halimaw na yan, hindi man lang nagasgas ng kutsilyo ko. May pulang kumikinang na bato sa ilalim ng buto ng kamay niya. Kumislap ito saglit, dito ang kahinaan ng monster. Ate Chinyu, magpahinga ka na muna. Ayos na ako. Kayo. Mag-ingat kayo palagi. Susunod ako kapag gamaan na ang pakiramdam ko. Lintek na monster na to. Ako ang tatapos sa iyo. Bitawan mo siya. Hayop ka. Bitawan mo siya. Chinyu. Tumingin ka sa akin. Bakit mo pa ako iniligtas? Dapat pinotektahan mo na lang ang sarili mo. Huwag kang umiyak. Ito ang kapalit ng buhay ni Chinyu. Hindi para mag-breakdown ka rito. Ang sakripisyo ay palaging pinaka-epektibo at pinakamalupit na mitsa. Patayin ang hayop na iyan. Ihiganti natin si Ate Chinyu. May 3 segundo pa ang cooldown ko. Ipaubaya nyo na sa akin. Lahat sila ay sinungaling. Shenrui, ang lupit mo talaga. Isang bala lang, tamba agad ang boss. Sa iyo na ako sasama simula ngayon. Anong klaseng bulok na laro ba ito? Wala bang resurrection card? Magsisimula na ang settlement. Mga players, ililipat na kayo sa rest space. Palihim na kinain ni Zhao Lei ang salita ng kasinungalingan, na nagdulot ng abyss mutation. Ang dead point na iyon, dapat ay may 2 bahagi, isang peke at isang totoo. Ang isa pa ay nasa. Kahit na beginner dungeon lang ito. Hindi rin biro ang abyss energy points. Ang sandata mula sa Earthrealm, sapat na siguro ito pansamantala. Ang mga butas sa bulok na system na ito, 10 taon na ang nakalipas, ganoon pa rin. Basta't ibinaba ko ang mental power ko sa pinakamababa, walang makakabasa sa akin. Mga players, maghanda na kayo. Simple Dungeon, Ultimate. Player Continuous, hindi pa alam. Ang dungeon na ito ay nasa Resource Scramble mode na, kaya maraming high-level treasure chests ang ikinalat. Good luck sa inyong lahat. Resource Scramble.
Ayos. Basta makakuha ako ng high-level treasure chest, makaka-level up na ako sa Earth Realm. Boss, may pabigat dito. Isang basurang F-rank beginner. Bakit naman isinama ng system ang panggatong na gaya mo? Sa team ko, boss. Bago lang po ako, susunod po ako at mabilis tumakbo. Isama niyo naman po ako. Dami mong daldal. Mauna ka roon at mag-scout. Subukan mong mag-inarte. Lulumpuhin kita agad. Opo, boss. Boss, isang rare resource chest. Boss, huwag kang pumunta. Parang may mali sa mga purple patterns sa sahig. Mukhang trap ito. Umalis ka riyan. Isang F-rank na basura. Anong alam mo? Ang hirap talagang pagsabihan ng mga taong gustong mamatay. Saklolo. Ano to? Ang binti ko. Sinisip-sip niya ang dugo ko. Ayos na, tapos na ang warm-up. Oras na para sa totoong trabaho. Napakabagal. Iligtas niyo ako, tulong. Isa akong taga nito sa nayon. Nahuli ako ng halimaw na yan. Pakiusap, iligtas mo ako palabas dito. Alam ko ang lihim na daan patungo sa safe house. Huwag kang matakot, ililigtas na kita ngayon din. Isang tandang rank F, naglakas loob pang pumunta rito. Magsama kayo sa impyerno. Ang galing ng acting mo. Sa abyss, hindi ka man lang aabot sa level 1. Ano, hindi ka rank F. Tapos na ang palabas. Isa kang halimaw. Maawa ka, boss. Maawa po kayo. May mga clue ako. Magsalita ka. Nasaan ang totoong mga bihag na NPC? Nasa piitan sa latian sa gawing timog silangan. Ang mapa ng safe house ay nasa bulsa ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo akong patayin. Salamat sa mapa mo. Pero, ang gumagamit ng moduming paraan para pumatay ng mga low-level player, hindi na dapat hinahayaang mabuhay pa. Napatay ang isang baguhang player. Nakakuha ng Abyss Energy Shards. Dahil nasa bagong dungeon na tayo, kailangang bigyan ng konting respeto ang system. Mag-level up na tayo. Siniscan ang player. Patuloy na sinusuri ang enerhiya. Unang antas. Siya pala yun. Nagsisimula pa lang ang ultimate difficulty. Ganito nakalakas ang mga halimaw. Nasaan na ba talaga ang safe house? Chen Rui, sa wakas, nahanap din kita. Jiang Han. Mabuti naman at ligtas ka. Saan mo nakuha ang mga gamit na yan? Chen Rui, hindi ka maniniwala kapag sinabi ko. Pagpasok ko pa lang sa dungeon, may nakasama akong 3 kakampi. Gusto nilang pasukin ang bitag ng mga lason na baging. Mabagal akong maglakad kaya hindi ako nakahabol. Ang resulta, na-wipe out silang lahat agad. Pinulot ko lang ang mga ito sa tabi nila. Iyan ay isang bihirang special storage item. Pinulot mo lang din to. Oo, may biglang lumitaw na gintong kahon sa tabi ng daan. Nakabukas na ang takip nito. Nakapulot din ako ng mapa. Habang ang iba ay nagpapatayan. Ikaw naman, naglalakad lang at nakakapulot ng rare items at mapa. Anong klaseng swerteng aso to? Ang swerte ay isa ring kakayahan. Dahil nakuha na natin ang mapa, umalis na tayo agad para hanapin ang mga bihag. Napakatahimik. Hindi dapat walang bantay sa mission point. Baka may ambush. Sulong, ihanda ang shield. Wei bantayan mo ang gilid. Jiang Han, bantayan mo ang likuran. Physical immunity. Walang talab ang mga bala. Mabilis, umatras kayo.
Ito ang maalamat na Absolute Zero Ice Suction Bottle na kayang tumalo sa mga water monster sa isang iglap. Masyadong delikado ang nangyari kanina. Wala na akong ibang pagpipilian kundi sumugal na lang. Ibinato ko na ang lahat ng gamit na napulot ko. Hindi ko rin alam kung alin doon ang tatalab. Jianghan, ikaw na talaga ang pinagpala ng langit. Tagumpay ang manlalaro sa pagliligtas ng bihag. Naka-trigger ang hidden mission node. Safe house. Ipunta mo ako roon. Sandali lang, huwag muna kayong umalis. Ibigay niyo sa amin ang bihag. At palalampasin namin kayo sa pagkakataong ito. Lahat pala sila ay mga C-rank na ate. Kung ayaw niyo ng gulo, iwan niyo ang bihag at lumayas na kayo agad. Ilang mga low-level na baguhan lang naman. Tinatamad pa akong patulan kayo. Aagawin niyo ang tao. Tanungin niyo muna ang baril ko. Masyadong mayabang kahit walang ibubuga. Ang tibay ng grupong ito, pasado na. Ano? Nag-backfire ang mental power. Bago matapos ang cooldown, may 5 segundo pa. Hanggang doon lang pala ang kakayahan ni Ate C. Sige, panalo kayo ngayon. Humanda kayo sa susunod. Magpahinga muna tayo rito ng 1 minuto. Terra na. Ang galing ng ginawa mo, Will. Ang biyayang ito, medyo kakaiba at misteryoso. Distansya sa destinasyon, may 500 metro pa. Maging alerto ang lahat. Ayos na, 1 minuto na lang sa countdown. Sa wakas, nakarating din. Lahat tayo. Ito na ang safe house. Bilis, pasok na. Babala, ang manlalaro ay nakatapak sa giant tree. Ang bitag ng iyong kuta. Napasok na ng manlalaro ang loob ng dambuhalang kuta. Ang wooden maze ay mapupuno pagkatapos ng 30 minuto. Mapupuno ito ng mga nabubulok na dahon. Magsisimula na ang countdown. Magmasid ng mabuti sa paligid. May kakaiba rin sa itaas. Mag-ingat ang lahat sa mga biglaang pag-atake. Ang lagkit ng mga sanga ay may malakas na asido. Hindi magtatagal ang shield natin. Umakyat tayo sa mas mataas na bahagi. Huwag na huwag tayong hihinto. Hindi masyadong matibay ang butas ng punong ito. Hindi ba kayo nataman? Hanggat maaari, huwag lumapit sa gilid. 20 minuto na lang ang natitira. Terra na, kilos. Limitado lang ang abot ng aking mental power. Mukhang walang harang sa unahan. 300 pero magkakapareho ang itsura. Siguro pwede nating subukan ang echolocation. Inumin niyo lahat. Iwanan ang mga bakanteng bote.
Magtalikuran kayo, lahat, bantayan ang bawat sulok. Bakit parang walang katapusan ang mga insekto na ito? Masyadong malakas ang bawas sa mental control ko. Simulan na ang parusa. Ayos lang ako. Protektahan niyo ng mabuti si Will. Hindi na niya kayang magtagal. Pikit ang lahat. Mabait at tapat si Chen Kaixing. Napakaasahan niya bilang support. Ang galing sa pag-utos at pagiging alerto ni Chen Rui. Iyon ang pinakahinahangaan ko sa kanya. Sila ang pinili ko. Tama nga ako. Anong nangyari? Sa sobrang taranta ko, naitapon ko lahat ng mga card. Basta gumana, ayos na yun. Kumusta ang lagay nyo? 6 na minuto na lang ang natitira. Kapit lang. Tuloy lang tayo sa pagsulong. Mga gamit. Iwan nyo lahat yan. Will. Mag-ingat ka. Jiang Han, magtago ka muna. Chen Rui, kaya mo bang bumaril gamit ang kaliwang kamay mo? Basta mapatigil lang natin siya. Kahit kalahating segundo lang. Baka sakaling makatira ako. Ngayon na, mamatay ka na. Tagumpay, player. Tapos na ang piitan ng Mist Forest. Kasalukuyang kinakalkula ang mga reward. Sa wakas, nakabalik din dito. Punta tayo sa lumang shop na yun. Gusto kong bumuo ng team. Designated card. S-class item. Ginto ang presyo niyan, Sakto lang. Eksaktong may natitira pa akong isa rito. Tagal ko nang walang big time na customer na ganito. Yaman na to. Anak ng. Sino ang tumapak sa paa ko? Grabe, Jiang Han. Seryoso ba to? Hindi ko akalaing ikaw talaga yan. Miss na miss ko na kayo. Simula ngayon. Ako na ang masusunod sa bagon na to. Kayo, lumabas kayo at mag-scout. Mag-scout kayo para sa akin. Buksan ang pinto, papasukin niyo ako. Ikaw, buksan mo ang pinto. Nadumihan ang dugo ko. Paglipat ng paakit. Lintek na babae ka, nakuha mo pa akong traidorin. Sugod, mga bata. Tigil. Huwag matakot, kahamasan lang ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ibinabalik ko lang ang sakit na idinudulot niya. Sa mismong nanggigipit. Anong sabi mo, bruha ka? Sige. Napakagaling. Magkakampi pala kayo. Kung matapang kayo, lumabas kayo. Huwag kayong magtago na parang pagong. Susmar Joseph, bakit parang loob ng freezer dito? Kailangan na nating lumipat sa susunod na bagon. Kapag nagtagal pa tayo rito, hindi tayo tatagal ng 10 minuto. Mamatay tayo sa ginaw. Tingnan nyo, mga par, ang pogi ko diba? Ayos lang yan, tutulungan kitang mag-recover. Hilang support system, maganda ang abilidad mo. Mabuti ang loob mo. Ang team ko, kailangan ng ganitong klaseng miyembro. Sarap. Ganito pala ang pakiramdam, nang may unlimited HP. Iwas.
Ang lakas ng power ability ko. Ang lupit talaga. 2 sapak lang, tamba agad. Isang halimaw mula sa kabilang mundo. Ako si Zhang Lin, mula sa Enhancement Class. Siya naman si Jiang Han, mula sa Omen Class. Welcome sa grupo namin. Kumusta? Ako si Tang Angki. Papasok na ang mga manlalaro. Sa karwahe numero 13, ang Silent Carriage. Nagpapatrolya na ang Blind Ticket Inspector. Ang ingay sa loob ng karwahe ay hindi dapat lumampas sa 30 decibels. Ang sino mang lalabag at gagawa ng ingay ay sapilitang kukunin ng ticket. Pananakot lang yan. Sugod na agad. May nadetect sa loob ng karwahe. Lumampas sa limitasyon ng ingay. Umabot na ito sa 120 decibels. Lumalabag sa batas ng katahimikan. Blind Ticket Inspector. Na-trigger ang tren. Pinakamataas na silent defense mechanism. Ubusin ang mga lumalabag. Pwede pala yun. Gumamit ka lang ng sirang plastic na makina para talsikan at patayin ang C-rank boss sa isang iglap. Ang sabi lang ng system, bawal gumawa ng ingay. Pero hindi naman sinabing, dapat tayo mismo ang manahimik. Terror na, minsan lang uubra ang diskarteng to. Ang lupit mo, Jiang Han. Masyadong matalino yung utak mo. Babala, manlalaro, Zhang Lin. Bumagsak ang hunger value sa critical point. Na-trigger ang hunger hallucination. Barbecue. Hot pot. Malamig na beer. Hindi ako natatakot sa inyo. Nababaliw na ba siya? Baliw na nga. Suffering distribution. Ang hunger value nating 3 ay paghahatian natin ng pantay-pantay. Nasaan na ang fried chicken at barbecue ko? Ibalik nyo ang hot pot at beer ko. Ibalik nyo rin ang magandang flight attendant. Ginamit ko ang abilidad ko ng walang palem, para ang hunger value ni Zhang Lin ay maipasa rin sa iyo. Buti na lang kumilos ka agad kanina. Pero sunod-sunod ang paggamit mo ng abilidad. Sigurado ka bang ayos ka lang? May kutob ako. Ang misyong ito ay hindi magiging madali, Zhang Lin. Lalong hihirap ang mga susunod na hamon. Dapat kang magtipid ng lakas. Naintindihan ko. Ang manlalarong si Zhang Lin ay nakagawa ng sunod-sunod na kill, o nakakuha ng 100 puntos ng Abyss Energy. Hanggat may hininga pa ako ngayong araw, huwag asahan ng mga basurang ito, na mahahawakan man lang kayo kahit isang hibla ng buhok. Sino ang nag-aaksaya ng pagkain sa karwahe ko? Paubos na ang stamina mo. Kung bibitaw ka na ngayon, may iligtas mo pa ang sarili mo. Kung itutuloy mo pa, sabay-sabay lang tayong mamamatay. Zhang Lin, Tang Angki. Kumapit kayo sa akin at umakyat. Si Zhang Lin ay tapat at may prinsipyo. Si Tang Angki naman ay kalmado kahit sa panganib. Idagdag pa ang galing sa pamumuno ni Chen Rui. At ang depensa ni Chen Haixing. Mukhang nabuo na ang perpektong grupo. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Hindi ka napatay ng mga halimaw. Hoy bata, paano ka nakatakas? Gumapang ako palabas sa ventilation duct. Nasa ilalim pa ang mga monster. Huwag na kayong bumalik doon. Subukan nating dumaan sa bubong ng tren, para makarating sa bagon numero 5. Tama ka. Mas madali ang ganito. Hindi ko akalain, Jiang Han. Mukha kang tahimik at walang kibo palagi, pero may itinatago ka palang diskarte. Bagon numero 6 na ang nasa harap. Kapag nalampasan natin to, diretso na tayo sa dining car ng numero 5. Makakakain na tayo ng masarap na beef. Anak ng tinapa, may mga monster din sa langit.
Huling beses ko na itong sasabihin. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng Thunderstorm Mecha na yan. Ako ang magliligtas sa inyo para makapasa. Huwag ka ng maraming daldal. Bilisan mo na. Ayusin mo ang asinta. Yumuko ka na lang. Baka mapakinabangan pa natin ang mecha. Buhay pa pala kayong lahat. Maliban sa babaeng ito, tigok na ang iba. Papatayin kita. Pagbabalanse ng pagdurusa. Ikaw na naman, bruha ka. Basura ka. Ikaw na itlog na bubok. Ako si Chuching. Isang C-rank mechanic. Ako si Zhang Lin. Ito ang pinakamalakas naming support, si Tang Angki. At ang tropa sa likod mo, siya si Jiang Han. Nakita nyo na ang kakayahan ko. Magtulungan tayo. Protektahan ang opisyal. Ano sa tingin nyo? Tamang-tama ang plano. Ang lupay naman ng mecha mo. Pwedeng pahiram muna. Kahit patanjin lang, pwede. Mukhang buo na ang team ko. May hindi tama. Bilis, bumangon kayo. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ramdam ko ang panganib. Jiang Han, bilis, sumunod kayo. Grabe, isang segundo lang, dedo na tayo. Huling istasyon. Impyerno. Lahat kayo, baba ng tren. Babala. Ang temperatura sa kasalukuyang lugar ay lumampas na sa limit. Ang stamina ng player ay mabilis na mauubos. Matutunaw na ang mga electronic parts ko. Para sa akin. Leyes pabalik. May nakitang abnormal na enerhiya sa dungeon. Furnace Warden. S-Rank Elimination Program. Upgraded. Dapat na itong matapos. Mga natitirang player, natalo ang ultimate boss. Achievement, Furnace Warden Slain. Level ni player Jiang Han. Tumaas na sa S-rank. Level ng iba pang natitirang player. Tumaas na sa A-rank. Babala, may nakitang abnormal na enerhiya sa dungeon. May nakitang abnormal na data sa player. Tapos na ang misyon sa Blizzard Drain. Bilang ng mga nakapasa, 4 na tao. Naibigay na ang mga reward. Magsisimula pagkalipas ng 10 segundo. Ang ika-4 na dungeon. Random Battle Royale Teleportation. Anak ng tinapa, nakasurvive talaga ako. Nakalot pa ng God tier equipment. Pero itong random battle royale na to, anong klaseng kalokohan to? Mga lodi, kung may swerte pa, magkita tayo sa high level dungeon. Sana buhay pa tayo hanggang sa oras na yun. Ingat kayo, guys. Nandito rin pala kayo. Grabe, hindi tayo nagkahiwa-hiwalay sa random teleport. Baka may bug ang system. Jiang Han, Zhang Lin. Chen Rui, ikaw pala yan. Anong klaseng milagro tong swerte natin?
Maligayang pagdating sa Abyss Art Museum Dungeon. Difficulty, Level A. Bilang ng mga player, 16. Rules para manalo. Pumasok sa mundo ng mga painting para maghanap ng pintura. Dalhin ang pintura pabalik sa lobby. Kumpletuhin ang blankong canvas sa gitna. Pananakot lang yan. Imposible namang makakain ng tao ang isang painting. Ako na mismo ang kukuha. Paalala sa mga player, kapag nasugatan at damyugo sa loob ng painting, ang inyong katawan ay magiging pintura. Sana ay masiyahan kayo sa panonood. Huwag kayong basta-basta gagalaw. Ang rule ng dungeon na to, kapag nasugatan, diretso tunaw. Zhang Lin. Tingnan mo yung mga painting, parang pinapanood nila tayo. Ang lugar na to, parang pamilyar sa akin. Itong art museum, mukhang crime scene sa sobrang gulo. Kung hindi aksidente sa sasakyan, sunog. Itong painting na to, ang headlight ng kotse sa painting na to, kumislap lang kanina. Nahigop sila sa loob. Ibig bang sabihin, ang bawat painting, ay para sa mga partikular na player, mangyaring pumili ng painting para magpatuloy. Kapag natapos ang countdown, at hindi pa nakukumpleto ang canvas, lahat ay gagawing pintura at buburahin. Bakit nakatunganga lang kayo? Ako na ang gagawa. Hindi random ang pagpili ng painting. Kailangan nating mahanap ang sa atin, para makapasok ng ligtas. Kapag maling painting ang nahawakan, tepak agad. Ang bus na yan. Ito yung bus na sinakyan ko. Noong pumunta ako sa lungsod na to para magtrabaho. Nakatabi ako sa bintana noon. Ang kotseng yan. Sa akin yan. Gabi yun, kakatapos lang ng trabaho. Pauwi na sana ako. Sa kalsada sa bundok. Nawala ng kontrol ang sasakyan sa kabilang lane. Ibig mong sabihin, ang kotseng bumangga at pumatay sa akin noon, ay ikaw ang nagmamaneho. Hindi ganoon. Ang bus ang unang pumutok ang gulong at lumipat ng lane. Sandali lang, Jiang Han. Nasaan ka noong oras na yun? Nasa bus din ako. Ang natatandaan ko lang ay may malakas na pagsabog. Tapos nakita ko na kayo dito sa laro. Mukhang ang katawang ito ng orihinal na may-ari, ay dumanas din sa aksidenteng yun. Kaya pala tayong tatlo ay magkakasama, na nagkita sa simula ng laro. Hindi ito nagkataon lang. Tayo sa totoong buhay, namatay sa parehong aksidente sa kotse. Kaya naman napunta sa Abyss. Sabay na pumasok sa laro. Magsisimula na ang death replay. Mga manlalaro, pigilan ang mangyayaring aksidente. Larong Puppet on A-String. Dapat na itong matapos. Tara na, kailangan na nating bumalik para mag-submit. Kolektahin ang pulang pintura, asul na pintura, progreso ng Fabian, 30%. Wala pa ring lumalabas sa kanila, hindi ko alam kung saang painting sila naruroon. Ang enerhiya ng painting na ito, ay sobrang hindi matatag. Hinihigop pa nito ang oxygen sa lobby. Bawat painting ay kumakatawan sa tragedy ang sinapit ng manlalaro bago iwan ang totoong mundo. Ang walang tigil na pag-replay,
ay magpapalakas sa negatibong enerhiya. Paulit-ulit na pinaparamdam sa kanila, ang hapdi ng kamatayan. Ako lang ang tanging nakatakas. Buti na lang at may light shield, na nagamit ko para makahinga sa ilalim ng dagat. Hindi pa lumalabas sina Chuching at Tang Angki. Pumasok sila sa mundo sa loob ng painting. Matagal na silang nandoon. Iyon ang painting na may sunog. Ano pang hinihintay natin? Pumasok tayo para iligtas sila. Hindi tayo makakapasok. Ang painting na ito ay hindi para sa ating alaala. Nasira na ang mundo sa loob ng painting. Malamang na paralisado na ang barrier. Ako muna ang papasok. Chuching, anong nangyayari? Hindi nyo pa ba nahanap ang labasan? Nakalock na ang exit. Ang sunog na ito ay hindi aksidente. May isang nakamaskara. Isang puppet na nagpapasiklab ng apoy kahit saan. Ang misyon natin ay, pigilan ang pagkalat ng sunog. Kapag ang 5 core nodes ay sabay-sabay na nagliyab, ang gusali ay magkakaroon ng hindi na maibabalik na space collapse. Chuching, nasaan ang unang 3 pinagmulan ng apoy? Sa archive room sa ika-4 na palapag, sa kusina ng staff sa ika-9 na palapag, at sa botanical garden sa palapag na ito. Sa bawat pagpapakita niya, ay nagtatapon siya ng isang asul na posporo. Kayang sunugin ng apoy nito ang buong palapag agad-agad. Hindi ito basta-basta namamatay. 4, 9, 14. Nadadagdagan ng 5 palapag ang bilang sa bawat beses. Kaya ang ika-4 na pinagmulan ng apoy, ay sa ika-19 na palapag. Bilisan natin at harangin siya. Mali, masyadong madali ito. Mga papel na dokumento, kusina ng restaurant, botanical garden. Masyadong mapamahiin ang malaking kumpanyang ito. May mga guhit pa sa dingding ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Hindi lang basta nagpapasiklab ang puppet, ginagamit niya ang layout ng gusali. Hindi iyon ang punto. Ang mahalaga ay ang lugar na kumakatawan sa ginto. Ang malaking server room sa ika-22 palapag. Bago ang ika-4 na pagliyab, may natitira na lang na 30 segundo. Huwag mo nang pangarapin. Isang segundo na lang ang kulang. Eksaktong nakakuha si Jiang Han ng fire extinguisher. Oo nga, masyadong malakas ang apoy. Sa totoo lang, walang gaanong silbi ang fire extinguisher. Gusto ko lang talaga itong dalhin. Pampalubag loob lang yan. Countdown para sa misyon ng Universal Scroll. Ito ang sandali sa totoong mundo, kung kailan tayo namatay. Hindi, tingnan nyo ang pinagmulan ng sakuna. Ang aksidenteng yun ay hindi aksidente. Gawa-gawa nila yun, walang natural na sakuna. Lahat ng yan ay gawa ng tao, lintik na yan. Gumagamit ang abyss system ng 52 poker cards, para gapyusan ang sangkatauhan. Sinasadya nilang gumawa ng mga aksidente para anihin ang enerhiya ng kawalan ng pag-asa. Panggatong lang tayong lahat, tapos na ang pagsusuri sa painting. Nakita ang napakataas na wavelength ng kawalan ng pag-asa. At enerhiya ng galit, pasok sa pamantayan ng pagkain ng system. Ang huling piraso ng puzzle ng paglikha at pagkawasak, ang pintura ng kaluluwa ng isang awakener. Magsisimula na ang pagkuha. Napakagandang emosyon ng kawalan ng pag-asa. Ang inyong determinasyon ay magiging pinaka-perpektong basehan ng aking dakilang obra maestra. Kayong mga basurang nagpapanggap na Diyos, ibalik nyo ang buhay namin. Bakit hindi ako makatayo? Sa harap ng mga batas ng sining, ang marahas na pagpupumiglas ay mukhang napakabastos. May isa pa rito, isang depektibong produkto na walang aktibidad ng enerhiya. Ang ganitong mababang kalidad na pintura ang dapat unahing alisin. Jiang Han, mag-ingat ka. Chen Rui. Jiang Han, takbo na. Huwag mo na kaming intindihin, Chen Rui. Sa totoo lang, matagal mo na akong pinaghihinalaan, di ba? Walang ganoon karaming nagkataon lang. Gusto ko lang sanang magpanggap na isang karaniwang tao na kailangang protektahan para makapag-chill pa ng ilang araw sa newbie zone na ito. Pero kayong mga mapanganib na peste. Ayaw nyo talagang tumigil, no? Overload ang enerhiya ng player. Nakita ang isang napakalalang logic error. Si Jiang Han ay isang S-rank.
Ang pagbabago ng enerhiyang ito ay lumampas pa sa record na itinakda ng system. Sino ba talaga ang taong ito? Isang variable. Ikaw ang ipinatapong error code na yun. Na-reset mo ang basic logic. At nakalusot sa newbie pool. Tama ka. Sayang lang, walang premyo. Kill program, simulan na. Pinakamataas na kalidad ng sining. Wala akong alam sa sining, pero alam ko kung paano pumatay. Ang ganitong mumurahing trick ay ipinagmamayabang mo pa. Sa pilitang pag-agaw ng enerhiya, babala. Ang tunay na level ni player Jiang Han ay naka-unlock na. 10 taon na, sa wakas, sa loob ng mahinang katawan ng newbie na ito, ay nabawi ko na ang dati kong pinakamalakas na kapangyarihan, energy feedback. S-rank, lintik, bigla akong tumalon sa S-rank. Ito ang energy feedback ni Jiang Han. Sa pilitan niyang itinaas ang aming life level sa high danger state. Sino ka ba talagang nilalang? Pasensya na sa inyong lahat, matagal ko itong itinago sa inyo. Ako si Jiang Han. Nagtago lang ako ng kaunting lakas. Jiang Han, ano man ang mangyari sa iyo, mananatili tayong isang koponan. Nakita na nilabag ni player Jiang Han ang mga batas ng poker cards. Nilalamon ang core ng system.